Hello sa tanan. Magmarites tayo o magchika tayo sa paano nga ba makakaiwas ka sa mga taong may kakaibang pag-uugali. Paano nga ba? So, una, magkaroon ng malinaw na hangganan, huwag matakot, magtakda ng personal boundaries. Sabihin ng maayos kung ano ang hindi mo ikinaginhawa at panindigan ito. So, ganun kaya yun. Pangalawa, kilalanin ang kanilang intensyon, obserbahan kung ang kanilang kilos ay nakakasama o talagang kakaiba lang dahil sa kanilang personalidad. Iwasan mabilis na pag-uhusga. Kasi itong pag-uhusga talaga napakadali itong gawin. Pangatlo, piliin ang mga taong may positibong epekto sa'yo. Oo, totoo talaga yan. Kasi sila yung magpapaangat sa buhay mo. Kasi may positive thinking sila, may positibo silang pananaw sa buhay, diba? Ayan. Maglaan ng mas maraming oras sa mga taong nagbibigay suporta at positibong enerhiya kaysa mga taong negatibo o mahirap pakisamahan. Yun nga, totoo. So, pang-apat, maging maagap sa pakiramdam mo kapag naramdaman mong hindi ka komportable sa isang tao. Sundin ang instinct mo. Ganyan. Ako talaga mayroon akong ganun. Sa pananalita pa nga lang, mararamdaman ko na kakaiba siya. So, maaring sinyalis ito na kailangan mo nang umiwas. So, yan yung mga tandaan mo sa panglima. Gamitin ang pagiging abala bilang dahilan. Kung hindi mo maiwasang makihalubilo sa kanila, magbigay ng polite excuses. Gaya ng pagiging abala o may ibang dapat kang aasikasuhin. O, diba? O, dapat talaga ganun. Yan. So, pang-anim, sanayin ang assertive communication. Magpahayag ng iyong saloobin ng may respeto at prangkahan. So, ito na. Halimbawa, pasensya na, pero hindi ko kaya ito ngayon. O, ganon. So, paano nga ba kung mayroong mga taong hindi talaga kayang intindihin dahil makasarili sila? Isa din yun na magiging problema. Pang-pito, pag-aralan ng mga red flags. Kung ang kakaibang pag-uugali nila ay toxic o mapanira tulad ng pagiging manipulative o disrespectful, mas mabuting putulin ang koneksyon sa kanila. Pangwalo, palakasin ang iyong kumpiyansa kapag alam mong kontrolado mo ang sarili mong espasyo at desisyon. May madali mong maiiwasan ang mga taong hindi gustong makasama. Kung kailangan, huwag nang atubiling humingi ng payo o tulong mula sa taong pinagkatiwalaan mo upang iyong kapayapaan at kalusugan sa emosyonal. So, ito yun. Tandaan nyo yung mga sinasabi ko at sana mapanood mo ito para magiging guide din sa inyo kung paano makaiwas sa mga toxic na tao na nakapaligid sa inyo. Kasi ako subok na talaga ako. So, yun na yun mga ka-life, sinishare ko na sa inyo kung ano yun. So, yan yung magiging share ko sa inyo, tips kung paano makaiwas sa taong toxic na masyado sa buhay natin. So, ayan lang. Please subscribe and thank you for watching my videos.